first question ko sa kay Apple. I'll jump off lang from Sir Eugene's question kasi parang na-realize namin for so long, modeling, singing, so you're currently doing the business. I was just wondering, kasi sunod-sunod na very challenging roles ang binibigay ng Viva sa'yo. Yung trust, di ba, na binigay sa'yo is like, I feel like probably lang, overwhelming for you. I just wonder, paano ka go to actually jump into these things na kagad? Accepting challenging roles. Sabihin natin, high school pa yung huling mga acting stints mo, right? Kwento ko lang kung paano mo, being able to come kagad in the workshops ka ba? Or how did you prepare for this? Yun po, since po before na wala pa pong opportunity sa akin para magkaroon ng mainstream or magkaroon ng kasama atin sa support career goals, nag-focus po muna ako sa studies and work. Then, after po that, nung bumukas po yung opportunity sa Viva, I'm doing workshops din po. Kasi sobrang nahihirapan po talaga ako as a newbie, since po nung sa Pantasya na unang labas ko talaga is nakikita ko na kailangan ko talaga mag-improve sa acting. Tapos, after po nun, while doing workshops, sunod-sunod po yung projects, sobrang overwhelmed po talaga, sinabigla po talaga ako na, kaya ko ba to? Minsan parang anxiety na ako na, mag-give up na kaya ako. Parang ganun yung feeling. Pero na-realize ko po na bakit, in the first place, bakit ako pumasok kung iisipan ko na hindi ko kaya. So yun po yung motivation ko na magtuloy sa dream ko po. Kasi ito po talaga yung dream ko, mag-artista din po. Okay. But may mahirap ba sa'yo? Like, sabi mo ako na as model, nagsusuot ka na medyo skimpy attires, no? Pero to actually, Yes po. go all out, tapos yun nga, may mga sexy sa. So, paano yung adjustment mo na nagpunta mo? Ano po, sa rock modeling ko kasi before, since painting lang yung mga nickname lang, painting. May takip pa rin sa mga. Meron po. So, bago ako mag-Diva Max, na ano ko na siya, parang meron na po akong confidence talaga na magpa-sexy ng all out. Pero sa Diva Max ko kasi sa libo wala naman na paint. Meron naman plaster. Nung una nanginginig ako sa Pantasya, nung una naman kasi sabi ni Direk Paul, kaya mo ba? Sabi ko, yes po Direk. So, I'm so thankful na ginay ko ako na Direk Paul doon. Tinulungan niya ako I get through that scene. Then after that, lalo na rin po lumakas ang loob ko. So yung adjustment ko po doon is from here to there na, okay, this is so overwhelming, pero thankful na kinaya ko siya. Since nandito na rin po ako sa pagpapasexy, why not po na ituloy ko na rin sa Viva Max. Okay. Thank you. Sunod lang ang question sa iyo, tsaka kay Aero, bilang kayo mga mukha ng tuhog, no? Dalawang controversial topics ang tinatakaw ng tuhog. Una nga, PTSD, something na hindi naman ganan natin pinag-uusapan dito sa ating milieu, sa ating industriya. And gusto ko lang malaman, paano yung immersion mo dahil? Did you actually talk to or converse with someone who suffers from PTSD to actually, get to do something like for the cameras? Actually, sir, I asked Direk if kung paano nga ba itong meron PTSD na yung mga gestures or mga facial expressions. And I watched this film po, which is yung The Brothers, ni Jake Gyllenhaal and Tobey Maguire. It's somehow, actually it's same but different characterization lang. Similar na. Similar. So it's very challenging to do kasi it's a mix of different emotions and nuances, and you can switch like that instant emotion from one emotion to another. Na ganun pala siya. Like from lutang ka, then magagalit ka, then babait ka, then magagalit ka ulit. So medyo nakakapagod din siya gawin actually. And pretty sure makikita niyo po dito sa pelikula ginawa namin. And I always ask,
people na dun sa mga bagay na hindi ko po naiintindihan. Kasi ayoko pong gawin yung isang bagay na clueless talaga ako or somehow yung sariling kaalaman ko lang. It's better siguro to gather these informations from people na who somehow experience din or somehow may ideas din po with PTSD. And sobrang it's a sad sickness, I guess, or illness. The whoever who's experiencing this kind of illness, make sure na to see your doctor siguro kasi may possibility talaga mag-suicide itong mga ganitong klaseng case po. Okay. Yung pangalawang topic ng pelikula is, another, siguro, controversial din, taboo, no? Mag-ama na isang babae. Sa inyo dalawa, Apple at Aaron, bilang kayo ngayon mukha ng pelikula, anong gusto nyo talagang hope nyo, na take away lang ng audience na watching this film regarding that aspect? Well, at the end of the story, which hindi ko po i-share sa inyo, so, you would know by the end of this film kung paano po magiging ending. And I guess it's about like accepting those sad moments or sad experiences, or even the worst experience, having an affair my future wife and my father. So medyo mabigat talaga yun. At I don't think so na may ilan dito na kakayanin yung ganong situation. And I'm pretty sure baka makapatay ko pa. Di ba? Parang gano'n. So, it's a sad, situation po on this story. But then, at the end of it, you'll see like, parang, it's very humiliating between the son and the father at the end of the story. So, yun po yung aabangan ninyo. Okay. Anong take mo naman siya? Yung takeaway ko naman dito sa True Home, since feeling ko lang, regrets for Abby. Kasi, nasaktan din siya na she's grieving, she's lonely, sad, pero it's not the reason to... Pero actually, hindi mo kasalanan. Oo, hindi ko naman sinasadya eh. Kasi, syempre, yes. Pero for me, as Apple, I think I should at least grieve for years. Kasi as Apple, gano'n siya magmahal talaga. Matindi. Alam mo yung hindi siya makakamuba ng ilang taon. Si Abby masyado nagmamadali. At yung tatay pa talaga, di ba? So yun lang yung takeaway ko doon is parang sana for the viewers, sabi ko lang sa kanila, if ever you have this situation, parang mag-wait lang, don't rush lang, it will come. Yun lang po. And somehow, better to ask. Kahit namatay yung tao, totoo ba na siya yan? Siguraduhin mo na. Oo. Parang make sure with everything ka rin bago ka jump into situation or move on. Mahirap eh. Minsan nga, may instances na namatay daw, kaso hindi naman talaga yung tao, di ba? So, nagkakaroon ng mistaken identity sa mga... Bakit ganun movies di ba? Marami. Lumabalik siya tapos may iba na yung kasama niya. Oo. Actually, torture sa akin yung torture din sa kanila. Okay. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Ma'am Jean, yun lang po. Thank you. Thank you very much, guys. Sergio Ramos from